Topic natin, maling ginagawa kapag constipated. Matigas ang tae natin, pero may mga mali tayong ginagawa. Kasi sa pagkakaalam natin, pag constipation, may dahilan. Actually, marami pong dahilan bakit constipated o nagtitibi ang isang tao. Iniisip natin, bawat isang tao ba, isang beses, dumumi siya sa isang araw? Hindi po. Depende po yan sa dami ng kinain natin. Tsaka, titignan natin, sa iba po ang normal every other day, or yung iba naman, thrice a week. Pero, ang constipation, para ma-diagnose po, kailangan sobrang tigas na pagdumi at saka layo-layo yung pagdumi. Minsan 2 beses lang or 1 beses lang sa isang linggo para masabing constipated tayo. Sipin natin, fiber lang ang katapat niyan. Ipapaliwanag ko po, ano yung mga sources ng fiber? Pwede ba tayong maggamot? Ano ba yung ina-expect natin doon sa gamot natin? Ano ba ang gamutan? Okay. Ito po ang mga dahilan bakit nagko-constipate ang isang tao. Una, nagpipigil. Nadudumi na, ayaw pang pumunta sa comfort room. Bakit? Kasi nasa opisina, nahihiya, o kaya naman pagdating sa mga bata, naglalaro or nag-aaral. Hindi po, lalong titigas ang dumi nyo kapag tumagal siya doon sa bituka natin o doon sa rectum natin. Kasi mas lalong na-absorb yung water doon. So, nawawalan ng water yung dumi, patigas ng patigas siya. Ingat po kasi pwedeng mag-impaction or bumara na yun doon. Yung iba naman, kain ng mga pizza, burger, pero walang gulay. So, yung kung noodles man ang ating kakainin, mga nanay, pwede nyong lagyan ng sari-saring gulay ang noodles ng bata. Chop na pechay, pwede nyong lagyan ng mais, chop na carrots. So, marami po, chop na repolyo. Pwede pong ilagay lahat yan. Ito pa, dun sa mga nagtitipid uminom ng tubig kasi ayaw maabala, punta sa comfort room, magsasuffer din po yung inyong pagdumi kapag kulang kayo sa tubig. So, gusto talaga natin 8 baso hanggang 12 baso sa loob ng 24 na oras sa maghapon. Yung iba naman nga, kumakain nga, kaya lang non-vegetarian, pwedeng chicken, fish, o mga meat ang kinakain nila, dagdagan ho natin ng prutas at gulay. Yung iba naman, sobrang bilis kumain, hindi nanginunguya. Kailangan ho ang pagkain para matunaw mabuti, nginuya, dinurog. Tapos dahan-dahan ho yung pagkain, wag laging nagmamadali. Yung iba kasi, nakaharap dun sa cellphone nila or sa TV, pagdating yung mga bata o kaya dun sa gadgets, hindi nakakakain ng maayos, hindi nangunguya ng mabuti. Yung mga taong sobrang stress, kulang sa tulog, pwede rin ho silang mag-constipate. Ito po, yung mga tao na hindi naglalakad, hindi gumagawa ng mga gawaing bahay, pwede rin po mag-cause ng constipation yan. So, dapat galaw-galaw para gumagalaw din yung ating tiyan. Ngayon, kung sa mga bedridden, naka-wheelchair, may sakit, pwede po nating i-massage yung ating tiyan, clockwise motion, parang ikot ng relo, para akala ng tiyan natin ay gumagalaw din siya. So, kain po ng mga fiber, kahit po tinapay, kung kaya nyo ang wheat bread, o kaya yung brown rice, red rice, makakatulong po. Pang-alternate dun sa white rice nyo, more water. Kung pwede nga po, may schedule ang pagdumi, ang pagpunta sa banyo. Ganon din ho sa mga bata, sanayin nyo na sila, may oras ng pagpunta sa banyo. Tapos, alam nyo po, pati pagkain, lalo na sa mga kabataan, papakainin nyo po ng almusal bago pumunta sa school. Tapos, sana pare-parehong oras ng almusal, tanghalian, hapunan, para alam ng tiyan natin, may schedule silang sinusunod. Massage, importante po kapag hindi madumi. Paano, halimbawa din, ito pa, yung iba magbabakasyon, pupunta sa ibang lugar. Naku, mako-constipate na. Hindi po, kahit naman nasa ibang lugar kayo, pwede nyo pa rin damihan yung inyong tubig. Mas kumain po tayo ng mga lutong gulay kasi alam ko, takot tayong magsalad pag nasa ibang lugar kasi takot tayong kumain ng mga hilaw, baka magtai tayo. So, yun po yung mga gagawin natin. Sa mga kids, wag hong hayaang nakayang-yang yung kanilang paa kasi nakakita na ho ba kayo ng batang umiiyak,
ang tigas-tigas ho ng dumi nila, parang kambing, pawis na pawis, iyak ng iyak, ayaw lumabas, sakit na ng puwita nila, pwede ho lagyan nyo sila ng stool o patungan ng paa. Kasi kahit tayong matatanda, pag ganito po, mas hirap lumabas yung dumi by gravity. Pero kapag medyo nag-angle tayo ng ganito, pinatong yung paa natin sa isang patungan ng paa, mas maganda po ang labas ng dumi dun sa ating tiyan. Tapos sa mga kids, pwede ho kayong mag-ready palagi ng balloon, yung rubber balloon. Kasi po, pag pinablow nyo sa kanila, so tataas yung pressure dun sa tiyan, mas natutulungan lumabas ang kanilang dumi. Ito po ang mga kakainin. Yung mga letter P's, madaling tandaan. Pakwan, papaya, peras, prunes. Pagdating naman ho sa gulay, mga pechay. So yan ho, nakakatulong talaga yan. Pagdating ho sa prune juice, maganda kada gabi. Masarap po ang prune juice, para siyang grape juice. Lagyan lang ho ng konting tubig. Nabibili ho yun sa mga tindahan na groceries or yung mas malalaking supermarket. Ipainom ho kada gabi. Huwag niyo hong i-expect na pag inom nyo, bukas magdudumi na kayo. Hindi po. Dapat it takes time kada gabi. Ang pwede nyo rin hong inumin kada araw, carrot juice. Carrot, banana carrot, yung mga ganon. Pwede nyo apple carrot, pwede rin po. Inom ho kayo araw-araw para mas dumami yung bulk o lumaki yung inyong dumi, mas mailalabas nyo. Tapos wag hong kaya ko sinasabi na dapat pupunta tayo sa banyo ng pag nandyan na. Kasi ho, pag nagtagal yun doon sa ating bituka, lalong nawawala yung tubig doon. So patigas ng patigas yung nakausli ng dumi or tae doon sa may pita nyo, kaya hindi na mailabas. So dapat po, pag may urge na, parang nadudumi na kayo, punta na ho sa banyo. Pagdating naman ho sa gulay, ito ho yung mga high fiber talaga. Pwede nyong igisa lang o isahog sa lahat ng inyong kinakain. Patola, okra, alukbati, pechay, kangkong, lahat ho yan. Repolyo, maganda hong pangpadumihan. May mga iba kasing gulay, hindi gaanong nagbibigay ng fiber source. So, basta prutas, gulay, sana 5 servings, kada kain isang mangkok ng gulay, tapos ganun din ho yung prutas, kada kain. Hindi ho natin magiging problema ang pagtitibi or constipation. Salamat po.